Mic sound check. Inaanyahan na ho ang lahat na magsipasok na upang tayo ho ay maghanda sa atin hong gawain ng pagsamba. Muli ho, pinapakiusap ho ang mga magulang na pakipaalalahanan ang inyong mga anak na kung maaari ay huwag maglabas-masok upang hindi ho makakambala sa iba, at yung mga cellphones ho ay pakisilent para ho sa ating gawain ay hindi ho ito makaistorbo. Ilang mga announcements and reminders ho muna bago tayo dumako sa ating paghahanda sa pagsamba. Una ho ay pagkatapos ho ng ating gawain ngayong umaga, magkakaroon ho tayo ng short church meeting. Mabilis lamang po ito. Particularly may Excuse me lamang po. Ayan. Para ho hindi natin ulitin. Mamaya ho pagkatapos ho ng ating hong gawain ay magkakaroon tayo ng short church meeting. Particularly may kinalaman ho sa parating na youth conference. So inaanyahan do ang lahat na magstay po muna sandali at meron tayong mga bagay ho na i-discuss. And then also, kung meron ng mga gusto mag-volunteer ho para sa ating youth conference, meron ng sign-up sheet po dyan. Please, kung kayo ho ay nag-iisip na makarating dito sa Monday, next Monday, para tumulong, let us know para maisama ho namin kayo sa paghahanda ng bilang sa pagkain. At tayo ho ay hindi naman ho mawawalan ng gagawin. Talagang marami hong gagawin this coming Monday, lalo na ho pagkatapos ng meeting ho natin ho mamaya. And then also sa December 17 ho ang ating magiging Christmas service, at ginagamit talaga natin ang Kapaskuhan para magkaroon tayo ng pagkakataon na mag-anyaya ng mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kamag-anakan na makarating sa church. December 17, ang first service po ay evangelistic. And then sa hapon, ang magkakaroon tayo ng fellowship and ng ating hong celebration. Na siyempre, pagkatapos suyaan ng ating second service. And sa mga hindi pa ho nakakaranas, ang Christmas service natin sa pangalawang service, pagkatapos noon ay nagkakaroon tayo ng dinner fellowship and potluck po yun. That means kung ano man yung madadala nating baon ay pwede tayong magdala at pag ilalatag natin yung mga mesa ho dito at pagsasalusaluhan ho natin. Now, huwag naman mangyari na, Brother Paul, wala kaming madadala, hindi kami pupundi ho. Dating pa rin ho tayo sapagkat lagi naman tayo may pasobra doon sa ating handa sa umaga. So, never pang nangyari na naubusan tayo ng pagkain, tama? Ang nangyari, daming ulam, walang kanin. Nangyari na sa kinulang ang kanin pero daming ulam. Nangyari na sa atin yun. So, muli ho, this coming December 17. So, ipag-pray po natin yun. And then lastly, kung kayo ho ay hindi pa ho nakakuha ng kopya, natapos na ho ang ating pag-aaral ng 5 solas of the Reformation. At ang pinag-aralan ho natin, nandito mismo sa ating church brochure, and nakalagay ho dyan, what we teach. We teach the 5 solas. Yes, hindi lang yun ang ating tinuturo, pero ito yung 5 katotohanan na napakalinaw na gabay ng ating iglesia, maging sa mga ministeryo ho, dito ho sa Jesus Christ Baptist Church. And then kasama na rin ito, meron hong track sa likod ho yan, mas matindi pa sa COVID. So kung wala pa ho yung kopya, please do get one na handun ho sa likod. And then, kapag meron ho tayong mga unang pagkakataong panauhin, ay bibigyan ho natin sila ng kopya nito para meron lang, isip lang nila, yung maging paalala ho sa kanila na pag nakauwi na sila ay maging paalala sa kanila yung kanilang pagbisita dito sa atin hong iglesia. Speaking of first time na visitor, meron bang unang pagkakataon? Meron, nagbabalik lang. Dati na nating nakakasama si Kuya Kelly. So salamat sa muli mong pagbabalik. The return. So, purihin mga kaibigan, kapatiran ho, kaibigan niya nila Brother, pangalan nito, Brother Daryl, nila Brother Patrick. Po. So, thank you very much sa inyong presensya. Okay, kung wala ho tayo ngayong first time, atin hong binabati ho muna ang magdiriwang ng kaarawan sa Wednesday. Isang pogi at isang maganda. Magsa-celebrate ng birthday sa Wednesday, sa November 22, si Timmy, taas yung kamay. Yeah, ikaw. Yan, magba-birthday si Timmy sa Wednesday. At kasabay ng birthday niya si Mira, si Ate Mira. Nasa kamay, ayan, magba-birthday. Isang magpo-4, isang magpa-5 years old. So, purihin ng Panginoon. Meron pa bang magba-birthday ngayong linggo? Ngayong linggo ng November? Wala na? Okay. So doon ho, magtatapos ang ating mga announcements and reminders. Muli, ni-encourage ko ho ang mga tutulong sa youth conference na please sign up para ho
sa atin hong bilang ng pagkain. Oh, by the way, ilang linggo na lamang this is the last 2 Sundays, ngayon at the next Sunday, para makatulong tayo financially sa ating youth conference. If you want to help sa ating youth conference, financially speaking, gamitin natin yung green envelope. Lahat ng nilalagay sa green envelope, project offering natin yan ay patungo sa project natin, primarily itong parating na youth conference. That is our announcements and reminders. At ang mga pagbati ngayon ay maghanda tayo sa pagsamba at magkaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Tingin natin ng tulong, gabay at paghahanda ng Diyos sa atin upang siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na soberano. Aming pinupuri ka, Panginoon. Tunay, walang ibang kagaya mo. Ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos na may lalang ng lahat ng bagay at may hawak sa lahat ng bagay. Ikaw, Panginoon, ang Diyos nagpapakain sa mga ibon, nagbibihis sa mga damo. Gayon din, ikaw rin ang Diyos na sa amin ay may hawak. Na patuloy nagbibigay ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Lalo't higit, Panginoon, ikaw ang Diyos na humahawak sa amin upang kami patuloy na maging mananampalataya ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, hindi ang tindi ng aming pananampalataya, kundi, O Diyos, ang katapatan ng iyong pagmamahal. Kung kaya't, Panginoon, nalalaman namin na walang makakaagaw sa amin sa iyong mga kamay. Walang makakapaghiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa katiyakan ng aming kaligtasan, sa kasiguruhan nito. At puli, Panginoon, aming hinihiling sa iyong awa at biyaya. Kung meron man sa aming kalagitnaan na wala pang tunay na pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo, ikaw po nawa ang mahabag, ikaw po ang magligtas. At gayon din sa aming mga mananampalataya nawa gamitin mo ang gawain na ito upang patuloy ka naming maitaas, upang patuloy kaming magpalakasan sa isa't isa, at gayon din upang patuloy kaming lumalim sa pagkakilala at pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Ama, ingatan mo kami, O Diyos, tunay ang aming puso, ang aming isip ay napakadaling pumunta sa ibang mga bagay. Nawa, tulungan mo kami, O Diyos, sa ultimo ang aming mga kabigatan, problema, karamdaman, pangangailangan, nawa lahat ng ito ay lalong magtulak sa amin palapit sa iyo. Makita namin, O Diyos, kung gaano kami kaliit at makilala namin kung gaano kakalaki. Ikaw, O Diyos, na may hawak sa lahat at patuloy na makapangyarihan at mabuti. Nawa, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, maluwalhati ka namin. Sa aming pananalangin, pagkakaloob, pagbabasa ng iyong salita at maging sa pangangaral, O Diyos, lahat ng ito ay mauwi sa iyo ang kapurihan. Lahat aming itong dinadalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon dahil nakapunta po tayo dito ng ligtas at umawit po tayo sa Panginoon. Awitin po natin, Praise the Lord from Psalm 150. You made the starry host, you traced the mountain peaks, you paint the evening sky with wonders. The earth, it is your throne, from desert
Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all you depths. From birdies east to west, let everything that has breath praise the Lord. You reach into the dust, in love your spirit breathe. You warm us in your very likeness. To know your wondrous works, to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths. From birdies east to west, let everything that has breath praise the Lord. Let symphonies resound, let drums and choirs ring out. All heaven hear the sound of worship. Let every nation bring its honors to the King. A roar of harmonies eternal. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths. From birdies east to west, you distant burning stars, all creatures near and far, from sky to sea to shore, sing out forevermore. Let everything that has breath praise the Lord. Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Purihin ang ating Panginoon para po sa ating pagbasa ng ating mga basehan para sa pagkakaloob. Atin pong basahin ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8 sa Tagalog. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, banal at kapuri-puri sa lahat, kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa kadakilaan mo at sa pag-ibig mo sa amin na nagligtas, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, kami, O Diyos, ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Purihin ka sa katotohanan ito. Kalakip nito, O Diyos, ang iyong mga pagpapala sa amin. Sa buong linggo, O Diyos, kami pinagpala mo ng mga pangangailangan namin, O Diyos, at iningatan mo, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa, O Diyos, may pakita namin ang aming pasasalamat sa pag-aalay sa iyo ngayong umaga. Bilang pagsamba namin, O Diyos, iaalay namin ang mga salapi. Ikaw rin naman ang nagbigay, Panginoon. Pagkalooban mo nga kami, O Diyos, ng pusong
tunay ngang nagagalak sa pagbibigay, may pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, anumang kasalanan ang makita mo sa aming puso, Panginoon, nawa, ipagpatawad mo, O Diyos, iwaglit mo sa amin, Panginoon, upang kami haharap sa iyo ng malinis, Panginoon, at tunay ngang kalugod-lugod sa iyong harapan. O Diyos, sa pagpapatuloy ng aming pagsamba sa iyo, pagpalain mo ang mga gawain, Panginoon. At nawa, O Diyos, ang maging lundo nito ay magbigay ng kapurihan sa iyo. Magligtas ka po ngayong umaga, Panginoon. Ikaw po ang maluwalhati. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Purihin po natin ang Panginoon. Awitin po natin, my Savior's love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own lips, but sweet drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld him, and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden on Calvary, and suffered and died alone. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom in glory, his face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my
magsita yung lahat para po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, atin pong sabay-sabay na basahin mula sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 9, talata 13 hanggang 18. Basahin po natin, ready, read. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay aking minahal, ngunit si Esau ay aking kinasuklaman. Ano ngayon ang ating sasabihin? Ang Diyos ba ay hindi makatarungan? Huwag nawang mangyari. Sapagkat ganito ang sinabi niya kay Moises, maawa ako sa nais kong kaawaan at kahabagan ko ang nais kong kahabagan. Sa makatuwid, ang pagpili ay hindi ayon sa kagustuhan o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa awa ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Faraon, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo ay maipakita ko ang aking kapangyarihan at upang maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya kinaawaan ng Diyos ang nais niyang kaawaan at pinatitigas ang puso ng sino mang nais niyang pagmatigasin. Maaari na po kayong magsiupo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo ay magbabalik muli sa isang maganda at mayaman at malalim na kapitulo or chapter ng Book of Romans, and this is none other than Romans chapter 9. As we have said, ang chapter na ito, actually chapter 9, 10, and 11 ay laman ng diskusyon ng matagal na ng mga theologians. And sad to say, ang maraming mga Kristiyano hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagkakaisa lahat kung ano talaga ang ibig sabihin ng maraming mga sinabi sa mga talatang ito. At particularly, isa sa mga madalas na hindi sumasang-ayon ay karamihan ng mga nagpapakilalang Kristiyano. Again, ito ang mas sikat na doktrina sa maraming mga Christian churches sa panahon natin ngayon ay hindi ang pagiging malaya at soberano ng pagpili ng Diyos, kung hindi ang pagiging malaya at soberano ng pagpili ng tao. Sadly, this passage na ating titignan, particularly ang mga verses na ito ay madalas iniiwasan. Ito naman ay nagiging confusion sa iba, pero para ho sa akin, ang passage na ito ay ginamit ng Diyos para bigyan ako ng mas malinaw na pananaw kung paanong ang Diyos ay gumawa sa ating pagliligtas, kung paanong na-display or nahayag ang kanyang kasoberanuhan sa kanyang gawain ng pagliligtas sa atin, at dapat natin siyang purihin at pasalamatan dahil sa katotohanan na ito. Ang ating pag-aaralan, mula ho ngayong Sunday hanggang next Sunday, ito ho ay hinati natin sa dalawa, ay ito ang mensahe. The absolute sovereignty of God in all things, even in our salvation, should be a cause of great joy and praise. For by it, we, spiritually dead sinners, obtained mercy and salvation. Ang lubos na pagiging soberano ng Diyos sa lahat ng bagay, maging sa ating kaligtasan, ay kinakailangang maging dulot o magpagmulan ng dakilang kagalakan at pagpupuri natin sa Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan nito, tayong mga patay espiritual at makasalanan ay nagtamo ng kahabagan at ng kaligtasan. At as I've said, nakakalungkot isipin, sapagkat sa maraming mga churches ngayon, kapag itinuturo at ipinapangaral ang Diyos na soberano sa kaligtasan, imbes na sila ay magpuri, imbes na sila ay magpasalamat, marami sa kanila ay nasusuka at nagagalit sa Diyos na soberano. Anawa tayo ay magkaroon ng biblikal na tugon at tamang pananaw sa mga katotohanan na ito. Tayo ho muna ay manalangin. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po, O Diyos, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Tunay, Panginoon,
Ikaw ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. At aming kinikilala, Panginoon, na ikaw rin ang may hawak sa lahat ng bagay. O Panginoon, ultimo ang mga maliliit na detalye, o Diyos, na nangyayari. Maging sa mga lugar na hindi namin alam at hindi namin kita, Panginoon, ay hawak mo. O Panginoon, ang sabi ng iyong salita, ang ibon, Panginoon, na hindi babagsak nang wala ang iyong kapahintulutan. Ultimo ang aming mga buhok, o Diyos, ay bilang mo. O Panginoon, ang lahat ng detalyeng ito ay hawak mo, o Panginoon. Salamat sapagkat alam namin na maging ang aming kaligtasan ay hindi dahil sa aming sariling kalooban, kundi Panginoon, ito ay dahil sa iyong mabuting kalooban. Ama, ngayon sa daling ito, tulungan mo kami, maunawaan namin ang iyong katotohanan, at sa pagkaunawa namin ito, patuloy kaming mabago sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo, at patuloy namang maluwalhati ang iyong pangalan. Patawad po sa aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa iyo. At muli, O Diyos, gamitin mo ito sa kaliligtas ng mga wala pa kay Kristo, at sa kababanal ng iyong mga anak. Lahat ay ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, kailangan nun nating magbalik tanaw upang masundan natin yung flow of thought ng mga ngaral, o particular ni Apostol Pablo na sumulat nitong book of Romans. Sa chapter 8, kung yun naalala, pinag-aralan at nakita natin yung napakadakila, napakaganda, napakasarap description nga ni John Piper, kinumpara niya ito na Mount Everest ng ating kaligtasan. Napakabango, napakasariwa ng simoy ng hangin na malaman natin na mga walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Na malaman natin na wala nang makakahabla sa atin sa harapan ng Panginoon. Na malaman natin na wala nang makakahatol sa atin dahil namatay si Jesus. Oo, nabuhay siyang muli. Oo, siya'y nasa kanan ng Ama at namamagitan para sa atin. Ang ating kaligtasan ay sigurado. Pero habang ito'y sinasabi ni Apostol Pablo, siya'y tumingin sa isang grupo ng tao na napaka-espesyal sa kanyang puso. And sad to say, itong grupo ng mga taong ito na espesyal sa puso ng Apostol ay wala ang kaligtasan sa kanila. Dahil ito ay kanilang tinanggihan at walang iba ito kung hindi ang mga Hudyo. Nabasa natin sa Romans chapter 9 verse 1, ang sabi ni Apostol Pablo na handoon ang totoong sinasabi niya na meron siyang verse 2, I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Na handun yung napakabigat at napakatinding kalungkutan sa kanyang puso. Bakit daw? Verse 3, for I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. So nandun yung kabigatan ni Pablo. Nandun yung kalungkutan ni Pablo na habang nakikita niya, yes, siya ay nag-e-enjoy ng napakaganda at napakasarap na kaligtasan. Pero yung kanyang mga kapwa Hudyo ay hindi nangaliligtas. Muli, hindi ibig sabihin na walang Hudyong naliligtas, pero comparatively, relatively, ay napakakaunting mga bilang lamang ang naliligtas. So naroon ang kanyang napakabigat na puso. At in-enumerate ni Apostol Pablo, ito'y sa kabila ng napakatindi ng advantage ng mga Hudyo. Sa verses 4 and 5, dahil doon yung kanilang mga advantages, nasa kanila ang covenant, nasa kanila ang mga pangako, sa kanila ang pag-ampon, nasa kanila ang paglilingkod sa Panginoon, nasa kanila ang mga patriarchs, nasa kanila ang salita ng Diyos, nasa kanila ang mga tipan ng mga covenants ng Panginoon. Nevertheless, with all of these advantages and privileges, they remain mostly unsaved. Ano ang inanticipate ni Apostol Pablong reaksyon? Ang sabi niya, verse number 6, at muli, kung pinag-aralan niyo buong chapter ng Romans chapter 9, makikita natin na ang buong chapter ay actually pagbibigay sagot at pagpapatunay ng sinabi ni Apostol Pablo sa verse number 6. Ang sabi niya sa verse number 6, not as though the word of God hath taken none effect. Ibig sabihin, ina-assume ni Apostol Pablo na pwede nating tignan, pwede tayo magbaka sakali na pag nakita natin itong mga Hudyo na ito with all these privileges and advantages at nasa kanilang mga pangako ng Diyos pero hindi sila ligtas. Anong epekto? Walang epekto ang salita ng Diyos. Hindi totoo ang mga pangako ng Panginoon. Palpak ang mga tipan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, not as though the word of God hath taken none effect. That is not the case. At sinabi niya kung bakit. For they are not all Israel,
which are of Israel. And to understand this whole chapter, kailangan nating maunawaan itong maiksing sinabi ni Pablo, for they are not all Israel, which are of Israel. Hindi lahat ay mga tao ng Diyos. Hindi lahat ay mga anak ng Diyos. Hindi lahat ay mga spiritual na Israel, yung mga physical na Israel. Sa madaling salita, hindi lahat ng physically connected, physically na mga Hudyo ay mga tao nga ng Diyos. Not all physical Jews are God's spiritual children. At babalikan lang natin mabilis. Paano natin nasabi yun, Apostol Pablo? Ang sabi sa verse 7, neither because they are the seed of Abraham, they were all children. But in Isaac shall thy seed be called. So pinatunayan agad ni Apostol Pablo, hindi porket physically anak ni Abraham ay anak na ng Diyos. Ulitin natin, hindi porket physically anak ni Abraham ay anak na ng Diyos. At binigay niyang halimbawa ay una si Isaac. Merong dalawang anak si Abraham. Una kay Hagar, si Ishmael. Pangalawa, si Isaac kay Sarah. At ang sabi ng Panginoon, ang promise ng Diyos sa verse number 8, that is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God. Yun yung punto ni Pablo. Hindi basta anak sa laman ni Abraham, anak na ng Diyos. Bakit daw? But the children of the promise are counted for the seed. Ito ay konektado sa pangako ng Diyos. At anong pangako ng Panginoon? Verse 9, for this is the word of promise, at this time will I come and Sarah shall have a son. Ang pangako ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ni Hagar through Ishmael, kundi sa pamamagitan ni Sarah. At ito ang lalabas si Isaac. So ginawang malinaw ni Apostol Pablo for yung itong sinabi niya, for they are not Israel, all Israel which are Israel. Ang sa isang pagliliwanag doon ay sa verse 9, they which are the children of the flesh, these are not the children of God. Hindi porket konektado physically kay Abraham ay anak na ng Diyos. Israel na talaga. So not all physical Israel is God's people. Ito'y konektado sa pangako, konektado sa covenant ng Diyos. At nagbigay pa ng patibagong pagliliwanag si Apostol Pablo sa verse 10. And not only this, hindi lang yun. So hindi porket, sabi ni Apostol Pablo, hindi porket anak sa laman, hindi si Ismael, hindi porket anak sa kay Isaac, hindi lang yun. Hindi porket puro lahi ni Isaac, lumabas na kay Isaac ay okay na. Ang sabi niya sa verse number 11, sa verse 10, and not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac. Verse 11, for the children being not yet born. If you remember, nagbuntis si Rebekah, ilan ang laman? 2. Kambal, si Isaac, si Jacob at si Esau at si Jacob. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, for the children, itong kambal na ito, being not yet born, neither having done any good or evil, hindi nakabase sa, hindi pa sila pinapanganak, ibig sabihin, hindi nakabase kung sino panganay. Sino nauna, sino bunso, hindi yun ang basihan. Ang sabi ng salita, neither having done any good or evil, wala pa silang ginagawa. Hindi nakabase sa panloloko ni Jacob, hindi rin nakabase sa pagbebenta ng birthright ni Esau. No, hindi yun ang basihan. Ano ang basihan ng pagpili ng Diyos? That the purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him that calleth. Okay? Malinaw. Hindi nakabase na basta anak ni Abraham. Hindi rin naman ibig sabihin na basta anak ni Isaac. Una, sangayon sa pangako ng Diyos. Pangalawa, sangayon sa soberanong pagpili ng Panginoon. Hindi nakabase sa ginawa nila o gagawin nila. Hindi nakabase sa kung sinong panganay sa kanila. That the purpose of God according to election might stand. Upang ito ay maging sangayon sa pagtawag ng Panginoon. Now, gusto ko lang liwanagin at nakakalungkot sapagkat maraming katuruan sa panahon natin yan sa maraming mga churches na ang rason ay kinukuha nila sa tao. Kaya pinili ng Diyos ay dahil may ginawa ang tao. Kaya pinili ng Diyos kasi may nakita siya sa tao. Kaya pinili ng Diyos kasi may nakita siya sa hinaharap na magiging desisyon ng tao.
Pero niliwanag ni Apostol Pablo ang pagpili ng Diyos ay hindi nakabase sa tao, sa katangian ng tao, o sa gagawin ng tao. Ang pagpili ng Diyos ay nakabase sa kanyang sarili. Kung naalala yung pag-aaral natin last Sunday, anong dahilan? Parang lahat ng papuri ay mauwi sa Diyos. Verse number 12. It was said unto her, to Rebekah, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Now, liwanagin lang natin, hindi ibig sabihin na mayroong aktibong pagkamuhi ang Diyos kay Esau. Basta, hindi dahil panganay o bunso, hindi dahil sa ginagawa, basta ayoko lang sa'yo. Well, actually, hindi ho. Kung para mas maunawaan ho natin yan, sa Luke 14 verse 24, puntahan lang ho natin, sa Luke 14 verse number 24, ang sabi ng Panginoon ay ito, if any man come to me, and what? And, what's the next word? If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Bigyan natin ng diin. If any man come to me and hate not his father, hate not his mother, hate not his wife, hate not his children, hate not his brethren, hate not his sisters, yea, hate not his own life also, you cannot be a disciple of Christ. So ano ba tayo? Inuutusan ba tayo ng Panginoong Jesus na mamuhi? Aawayin ba natin yung ating magulang, kapatid, pinsan, asawa, anak? Tinatawag ba tayo ng Diyos na maging barumbado at kaaway ang lahat ng tao? Well, that is not the case. Sapagkat sa isang parallel passage sa Matthew chapter 10 verse 37, magbibigay liwanag ito sa atin. Ang sabi ng Panginoon, Matthew 10:37, he that loveth father or mother, love ba? Love. Pero ang sabi ni Jesus, he that loveth father and mother more than me is not worthy of me. He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. So hindi sinasabi ng ating Panginoong Yesus na kamumuhian natin ang mga taong malapit sa atin para tayo maging tagasunod niya. Ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo, kung merong mamahalin, mas mahal natin siya kaysa sa iyong asawa, kaysa sa iyong anak, kaysa sa iyong nanay at tatay, kaysa sa iyong mga ari-arian. Oo, mas mahal mo si Jesus kaysa sa iyong sariling buhay. Yun ang sinasabi ho dito. Kaya pag dumating ang pagkakataon na papapiliin ka, for example, yung boyfriend mong magaling, piliin mo, si Jesus o ako? Malinaw dapat ang sagot ng Kristiyano, si Jesus. Dahil mas mahal si Jesus. Dahil mas mahal si Jesus. So ang sabi ho dito, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Balik tayo sa Romans 9. This is not an active hating, but rather a statement of great preference. Mas pinrefer ng Panginoon si Jacob muli. Hindi dahil merong special na katangian o merong nakitang gagawin si Jacob, kung hindi ito ay ang gusto ng Diyos. Verse number 14 was, what shall we say then? May inassume si Pablo na mayroong mag-o-object, is there unrighteousness with God? Meron bang hindi pagiging matuwid sa Diyos? Meron bang pagiging unfair sa Panginoon? God forbid! Huwag nawang mangyari na ito ang iisipin natin. And muli, mga kapatid, ito yung napakatinding kalungkutan para sa akin at maging sa marami sa atin na naniniwala sa pagiging soberano ng Diyos sa paghirang. Maraming mga mangangaral sa panahon natin ngayon kapag pinag-aralan ng pagpili ng Diyos, ang nagiging tugon lagi nila, unfair. Unfair ang Diyos. Paano naman yung mga hindi pinili? Well, una sa lahat, hindi naman sila karapat dapat piliin. Una sa lahat, wala namang dapat piliin. Hindi naman obligado ang Diyos na pumili ng hindi obligado ang Diyos na magligtas ng sinuman. Actually, ang karapat dapat sa atin, lahat tayo ay parusahan. So, hindi unfair na merong pinili ang Diyos,
napaka-gracious na merong pinili ang Panginoon. Sa verse number 15, ang sabi ng Panginoon kay Moses, bakit daw hindi natin pwedeng sabihin, bakit daw hindi natin pwedeng isipin na ang Diyos ay hindi matuwid, na ang Diyos ay magiging unfair kapag meron siyang pinili? Sapagkat ang sabi niya sa verse 15, kinote ni Apostol Pablo si Moses, for he saith unto Moses, God said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Napaka-diretso, napaka-klaro ng tugon ng Diyos. Maaawa ako kung kanino ko gustong maawa. Mahabag ako kung kanino ko gustong mahabag. Ito'y quotation from Exodus 33 verse 19. Tignan natin, Exodus 33:19. And he said, God said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee. And will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Ito ang sabi ng Diyos, hindi siya obligadong maawa sa lahat, hindi siya obligadong mahabag sa lahat, maaawa at mahabag siya kung kanino niya gusto. Muli, ang determining factor is I, sabi ng Diyos. Ang determining factor ay ang Diyos. Therefore, listen, any theology, any teaching na tila baga ang determining factor ay hiwala sa Diyos, nakakita ng Diyos sa hinaharap na pipiliin mo siya, o alam ng Diyos kung ano ang iyong gagawin, or anything na meron sa tao, kaya pinili ng Panginoon ang taong iyon, ito ay hiwalay sa salita ng Diyos. Ang pagpili ay nasa Panginoon ang rason at sa Panginoon lamang. Anong punto? Why is God not unrighteous in making this choice? Because He is sovereign. Because He is God. Because He is the creator of all things and have the right and the power to make a choice. Madalas ang problema ko mga kapatid, mga kaibigan, ay masyadong mababa ang pananaw sa Diyos. Masyadong mababa. Halimbawa, nakakita ka ng isang tao dyan sa labas, bumili ng sasakyan. At yung sasakyang binili niya, binuhusan niya ng gasolina. At sinilaban niya. Pwede mo bang idemanda? Pwede mo siyang idemanda? Bakit? Kanya yun eh. Kanya yun eh. At gagawin niya yung gusto niya doon sa kanyang pagmamayari. Narito ang lahat ng nilikha ng Diyos. Kanya ito. Pero pag meron siyang ginawa sa kanyang pagmamayari, sasabihin natin, unfair ka, Lord. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, meron tayong mababang pananaw sa Diyos at meron mataas na pananaw sa tao. Pagdating sa verse number 16, ang sabi ay ito, so then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Please take note doon sa salita, so then. It is a conclusive word sapagkat sa sinabi ni Apostol Pablo, mas pinili ng Diyos si Jacob kaysa kay Esau, at ang pagpili na ito hindi nakadepende, hindi pa sila pinapanganak, hindi nakadepende sa gagawin nila, kundi nakadepende sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon. At ang sabi niya sa verse 15, ang sabi ng Diyos, maaawa ako kung kanino gustong maawa, mahabag ako kung kanino ko gustong mahabag. Verse 16, so then, ito yung lundo. It is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Therefore, itong pagpili na ito, again, babalik tayo, not all Israel are Israel. Well, I don't want to be part of those first Israel na hindi pala sila tunay na mga anak ng Diyos. Gusto kong maging bahagi, gusto kong kasama ako doon sa totoong Israel, sa mga totoong mga anak ng Diyos. Well, paano yun? Unang sabi ni Apostol Pablo, nakabase sa pangako ng Diyos. Pangalawang sinabi ni Apostol Pablo, nakabase sa pagpili ng Diyos. Well, anong gagawin natin? Para ako mapipili, meron bang something na katangian sa tao? Meron bang something na galing sa tao kaya tayo pipiliin ng Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, it is not of him that willeth, nor of him that runneth.
Ang ganda ng translation kanina sa Tagalog. Wala sa iyo, wala sa tao na may nasa. And praise the Lord. Mga kapatid, hindi nyo nakikita yung bigat, yung tindi. It's not of him that willeth. Wala ho dyan sa mga verses. Tignan natin sa Romans chapter 3. Sa verse 10, familiar verse. As it is written, there is none righteous, no, not one. Familiar sa atin, walang matuwid, wala kahit isa. I think sa verse number 11, there is none that understandeth. There's none. There's none. There's none that seeketh after God. And praise God, hindi nakabase sa kalooban ng tao. Dahil kung binase ng Diyos sa kalooban ng tao, wala siyang pipiliin. Dahil walang humahanap sa Diyos. Walang taong may gusto sa Diyos. Maraming tao may gustong makuha sa Diyos. Gamit ko nga akong halimbawa lagi, si Mayor. Maraming tao pumupunta sa office ni Mayor. Bakit? Cute na cute ba sila kay Mayor? Bakit sila punta kay Mayor? Dahil type na type nila si Mayor? They cannot live without Mayor? O dahil meron silang gustong makuha kay Mayor? Maraming mga tao pumupunta sa simbahan. Lumalapit sa Diyos. Nananalangin. Hindi dahil mahal nila ang Diyos. Hindi dahil gusto nila ang Diyos. Madalas, maraming mga tao, quote-unquote, lumalapit sa Diyos dahil meron lang silang gustong makuha sa Diyos. Guess what? Pag hindi na nakuha kay Mayor, nakuha nila sa iba, yun ang susunod nilang iboboto. Pag hindi ko nakuha sa Diyos ng Biblia, pero nakuha ko kay Confucius, magiging Confucian ako. Confused ka na ngayon. So muli, mga kapatid, mga kaibigan, salamat na lang hindi nakabase sa kalooban ng tao. Sa John chapter 3, ang sabi ng salita ng Panginoon, sa John chapter 3, verse 16, alam natin ang verse 16, John chapter 3, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Verse 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Tanong tayo sa verse 19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light. Men loved darkness rather than light. Because their deeds are evil. Mas gusto ng tao ang dilim. Balikan natin sa Romans 9 verse 16. So then it is not of him that willeth. Praise God. Dahil nung niligtas ako ng Panginoon, hindi ko siya hinahanap. I can still remember yung Friday Bible study na yun. Dumating na naman yung Bible study. Istorbo na naman. Nanonood ako ng TV eh. Pero nung gabing yun, kinatagpo ako ng Panginoon. Hindi dahil hinahanap natin siya. Hindi dahil gusto natin siya. It is not of him that willeth, nor of him that runneth. Wala sa effort ng tao. Hindi nakabase sa kalooban ng tao. And muli, isang nakakalungkot, karamihan ng mga katuruan sa maraming mga iglesia, I'm not saying na hindi sila Kristiyano, pero meron silang maling pagkaunawa dito na ang lahat ay nakabase sa kalooban ng tao. The almighty free will of man. Sabi nga ni Spurgeon, free will, free will. Lagi ko naririnig ang free will, pero hindi ko pa nakita ang free will. Kung hindi ito alipin ng kasalanan, ito ay hawak ng biyaya ng Diyos, pero never free. Never free. Going back sa original issue, sa Romans 9 verse 6, anong issue? Not as though the word of God had taken none effect. Bakit? For they are not all Israel which are Israel. Anong punto? Being part of spiritual Israel, it's not according to man's desire or effort. Hindi ibig sabihin para maging parte ka ng tunay na mga tao ng Diyos, na mga anak ng Diyos, exert more effort. Depende sa nasa o gusto mo.
Ang sabi sa verse number 16, so then it is not of him that willeth, nor of him that runneth. Saan nakabase? But of God that showeth mercy. Kaya naalala niyo ho kanina yung pinakamensahe ho natin, itong pagiging soberano ng pagpili ng Diyos ay dapat pagmulan ng papuri at pasalamat natin sa Diyos. Bakit? Dahil binigyan niya tayo ng habag. Ayaw natin sa Diyos, hindi natin hinahanap ang Diyos, rebelde tayo laban sa Panginoon, pero sa kabila ng iyon, kinahabagan niya tayo. Hindi ba karapat dapat pasalamatan ng Diyos? Liban na lang kung meron tayong maling pagkaunawa o pananaw. Naakala natin, syempre, bait yata ako. Syempre, love ko yata si Lord, kaya pinili niya ako. Oh, no. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya na nagpakita ng kahabagan. At ang susunod na verse 17 at verse 18, ito maraming nabibilaukan. Yung iba, okay, Brother Paul, medyo nangunguya ako, medyo matigas, pero medyo nangunguya ako itong katotohanan ito, medyo nalulunok, pero yung verse 17 and 18, medyo, ang tigas. Basahin natin ang verse 17. For the scripture saith unto Pharaoh, nagbigay ng example si Apostol Pablo. Even for this same purpose, have I raised thee up. Ano yung purpose? Kaya ibinangon, kaya itinaas ng Panginoon si Parao. If you remember yung Old Testament history, paano namayagpag ang Egypt? Ito'y nag-ugat sa gawa ng Diyos. Anong gawa ng Panginoon? Pinag-isipang patayin ng mga kapatid ni Joseph si Joseph. Anong ginawa ng Diyos? Nag-intervene ang Panginoon sa pamamagitan ng panganay na kapatid. Hindi natuloy ang pagpatay kay Joseph. Ang nangyari sa bandang huli, binenta na lamang siya. Nung binenta si Joseph, saan siya nakarating? At pagdating sa Egypt, ano nangyari? Nagkaroon ng tagtuyot. At sino ang ginamit ng Diyos para hindi bumagsak ang Egypt kagaya ng ibang mga bansa? Si Joseph. At habang nagtataggutom, nagkakamatay ang mga bansa at tao sa paligid, ang namayagpag at nanatiling may pagkain ay ang Egypt. Doon nagpunta ang pamilya ni Abraham. Pagkatapos sa 300 taon, dumami sila. And guess what? Dahil may buwelo ang Egypt. Sino ang pinakamakapangyarihang bansa nung time na yon? Ang Egypt. Hindi aksidente. Hindi aksidente. At ang sabi ng salita ng Panginoon, even for this same purpose have I raised thee up. At gayon din ang katotohanan sa lahat ng mga makapangyarihang bansa at imperyo sa kasaysayan hanggang ngayon. Ang mga nagmamayagpag na mga bansa, ang malalakas na imperyo ay tumaas at bumagsak, hindi sa kanilang sariling kagagawan. Ito ay soberanong kamay ng Diyos na may hawak sa lahat ng bagay at sa buong kasaysayan. Sabi nga nila, cheesy pakinggan pero totoo, history is His story. Ang Diyos ang may akda. Ang Diyos ang may akda. Anong purpose? Kaya itinaas ng Panginoon si Parao, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. Para maipakita ko yung kapangyarihan ko, para maitanyag ang pangalan ko. Tingnan natin sa Exodus chapter 9 verse 13. Exodus chapter 9 verse 13. Ano po ang sabi? And the Lord said unto Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh. Nawala yung sa mic. Sorry po. Exodus chapter 9, verse number 13. And the Lord said unto Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh. And say unto him, thus saith the Lord God of the Hebrews, let my people go, and that they may serve me. Let my people go, that they may serve me.
Pakawalan mo ang aking bayan, ang aking mga tao para mapaglingkuran nila ako. Verse 14, for I will at this time send all my plagues upon thine heart and upon thy servant and upon thy people, that thou mayest know that there is none like me in all the earth. For now I will stretch out my hand, that I might smite thee and thy people with pestilence, and thou shalt be cut off from the earth. Verse 16, and in very deed, for this cause have I raised thee up. Para dito, kaya kita itinaas. For to show in thee my power, and that my name may be declared throughout all the earth. Narito ang example ng isang paganong nasyon, represented ng isang napakataas na hari, si Parao, na tinitignan ng mga populasyon ng Egypt bilang isang Diyos. Kaya kita itinaas ay para maitanyag ako. Para mahayag sa lahat ang kapangyarihan ko at ang pangalan ko. So ang sabi ng salita ng Panginoon, balik tayo sa verse 17 ng Romans 9, for the scripture saith unto Pharaoh, even for this same purpose have I raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. So the question is this, if it is not based on man's will and man's effort, anong basis, anong reason? Well, ang pinaka-basis at ang reason na ito, for the purpose of God, para sa kalayunin ng Panginoon. Hindi yung effort ni Pharaoh, hindi yung purpose ni Pharaoh, kundi yung purpose mismo ng Diyos. Hindi para makapakita ang kapangyarihan ng tao, hindi para mapakita ang pangalan, maitaas ang pangalan ng tao, kundi para mapakita ang kapangyarihan ng Diyos at maluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. By the way, just do a little research. Hindi na tayong time para puntahan. Just a little research. Yung 10 plagues na ginawa ng Diyos sa Egypt ay lahat may kaukulan na katumbas ng mga Diyos-Diyosan ng Ehipto at pinakita ng Diyos kung paanong walang kwenta at walang kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan niyo. Isa sa mga plague, kung naalala niyo ho, yung pang-siyam na plague is the total darkness. Total darkness, madilim, halos hindi makita yung, hindi makita talaga yung nakaharap. Could you imagine? At wag kayo, Brother Paul, kung total darkness, lalabas ko lang yung cellphone. Wala pa yung cellphone mo, wala pang flashlight, wala. Pero isa sa mga pangunahing Diyos-Diyosan na sinasamba sa Egypt ay walang iba kung hindi si Ra. Sino si Ra? Sun God. Sun God o ito, madilim. Isa sa sinasamba nila ay si Hapi, H-A-P-I, na Diyos-Diyosan ng Nile River. Anong kauna-unahang plague? Yung tubig sa ilog naging dugo. Anong Diyos ng Egypt? At lahat ng mga plagues na ito, pinakita ng Diyos kung paanong siya ang matunay na makapangyarihan at mataas. Now, let me give 2 applications sa punto na ito. Number 1, in the area of our salvation, being part of the spiritual Israel, it is not our doing but God's. Kaya tayo ligtas ngayon, hindi sa ating sariling kagagawan o kagagawan man ng sino mang tao, kung hindi ito ay dahil sa kilos at gawa ng Panginoon. Yes, maaaring gumamit ang Diyos ng mga tao, mga mangangaral, pastor, misyonero, soul winner, para makarating sa atin ang ebanghelyo, pero ito'y gawa at kilos ng Panginoon. At huwag naman mangyari na mga mangangaral ay kunin ng luwalhati. I've heard this sometimes sa mga mangangaral. Yung mahalin ang pastor mo, kung wala ang pastor mo, hindi ka maliligtas. Oh. Nakakatakot. Parang hihintay mong bumukas ang lupa at lalamunin. Hindi ganun kaigsi ang kamay ng Diyos para hindi niya mailigtas ang tupa ni Kristo. Oh, mga kapatid, yes, may responsibilidad tayo. As we have studied 3 weeks ago, may responsibilidad tayo to share the gospel.
Pero mga kapatid, ang luwalhati at ang kapangyarihan at ang pagkilos at lahat ng papuri ay sa Panginoon lamang. Kaya tayo ligtas, kaya tayo bahagi ng spiritual Israel is because it is the work of God. Ito yung layunin ng Diyos, itong soberanong pagpili ng Panginoon. Ito ang kanyang kapangyarihan, pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, at ito ang pagtataas ng kanyang pangalan. And then pangalawa, isang sarap na katotohanan, isang napakatinding comforting na katotohanan. Whether we are aware or they are aware or not, even the most powerful people, the most powerful nations on the earth are under the sovereign hand of God. Kahit hindi alam ng mga nangunguna, kahit hindi recognized ng mga presidente at ng mga hari, na ang mga makapangyarihang tao at mga bansa sa mundong ito ay nasa ilalim ng soberanong kamay ng Diyos. For example, sa Isaiah chapter 10, natignan na natin ito minsan, pero magandang balikan. Sa Isaiah chapter 10, verse 5, we have the mighty Assyrian Empire. Ang sabi sa Isaiah chapter 10, verse 5, O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in their hands is mine indignation. I will send him, personifying Assyria or pertaining to the Assyrian king na may control sa army ng Assyria, I will send him against an hypocritical nation and against the people of my wrath. Will I give him a charge to take the spoil and to take the prey and to tread them down like the mire of the streets. Gagamitin ko ang Assyrian Empire. At sa history, isa sa pinakamalupit na army ay ang Assyrian army. Pag parating na sila, takbo. At ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 7, Howbeit, he meaneth not so, neither that his heart think so. Ang sabi ng Diyos, Assyrian, gagamitin kita para parusahan ang bansang Israel. Assyrian, gagamitin kita, bibigyan kita ng kapangyarihan at ng kakayahan para gawin ang gusto ko, sabi ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yun ang gusto ng Assyria. Neither that his heart thinks so. Hindi yun ang iniisip ng Assyria. Ang alam lang ng Assyria, but it is in his heart to destroy and to cut off nations, not a few. Ang gusto lang ng Assyria, manakop. Ang plano lang ng Assyria, magpalaki ng imperyo. Ang plano ng Assyria, ipakita lang kung gaano sila kalakas. Pero ang plano ng Diyos ay higit sa plano nila. And yes, mga kapatid, sa mga nangyayari sa ating paligid, maaaring hindi natin kayang ipinta ng napakalinaw ang larawan kung paano ang Diyos ay kumikilos sa Amerika, sa China, sa Russia, at sa mga nangyayaring gulo ngayon dun sa Gaza at Israel. Pero makikita natin ang lahat ng ito ay nasa ilalim pa rin ng soberanong kamay ng Panginoon. Kung paanong si Parao sa Ehipto ay tinaas ng Diyos sang-ayon para mangyayari ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Everything, meaning everything, is still under control. Hindi nag-e-edit ang Diyos sa kwentong kanyang ginawa. Mangyayari ang sang-ayon sa kanyang nasa. Verse 18, sabi ko kanina, dito nga maraming nabibilaukan. Balik mo na tayo sa verse 17, verse 17. For the scripture saith unto Pharaoh, even for this same purpose have I raised thee up, that I might show my power in thee, that my name might be declared throughout all the earth. Verse 18, therefore hath he mercy on whom he will have mercy. At ito yung nagiging problema sa marami. And whom he will, he hardeneth. Ang bihira, ang biblical na basketball player pala ay si James Harden. Hindi ho. He hardeneth. Now, walang problema sa first part. Yes, napag-aralan natin yung first part.
Therefore hath he mercy on whom he will have mercy. Okay, Brother Paul, kumbinsido na, siya ay soberano pagdating sa kahabagan niya. Pero pagdating sa second part, whom he will, he hardeneth. The question na susubukan nating mabilis tingnan ay ang question na ito. Does God actively hardens people's heart so that they will not believe and be saved? Para bang ang nagiging itsura sa isip ng iba, gusto na sanang pakawalan ni Parao eh. Kung si Parao lang ang tatanungin, ay pambihira, pakakawalan niya na. Kaya lang, pinatigas ng Diyos yung puso. At actually, ganito pinipinta ng iba ang doktrina ng election. Gusto naman ng taong sumampalataya, kaya lang hindi sila pinili ni Lord. Na parang ang kasalanan ay nasa Panginoon. Well, tingnan natin ang dalawang grupo ng mga verses. Una ay ang grupo ng mga verses, hindi ito lahat, pero ilang mga representative verses sa Exodus chapter 4 kung nagsasabi nagsasabi na pinatigas ng Diyos ang puso ni Parao. Exodus chapter 4 verse 21. And the Lord said unto Moses, when thou goest to return into Egypt, see that thou do all those wonders before Pharaoh, which I have put in thine hand, but I will harden his heart, that he shall not let the people go. Chapter 7, verse 3, or Exodus. And I will harden Pharaoh's heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. So nandoon ang sinasabi na papatigasin ko ang puso ni Pharaoh. Now, sa Exodus chapter 7 verse 23, meron din naman tayong mababasa na ito. Exodus 7 verse 23, and Pharaoh turned and went into his house, neither did he set his heart to this also. Ang ibig sabihin, meron siyang sinabi na, okay, papakawalan na natin, hahayaan ko na ang mga Hudyo na makawala. Pero ang sabi, pag uwi, hindi niya talaga isinet yung puso niya sa bagay na yun. Exodus chapter 8 verse 15. Exodus 8:15. But when Pharaoh saw that there was respite, sino yung he? Pharaoh hardened his heart and hearkened not unto them as the Lord hath said. Pinatigas ni Parao. Naging disindido si Parao, hindi! Now, which is which? Si Parao na nagpatigas ng kanyang sariling puso? O ang Diyos ba ay aktibong nagpatigas ng puso ni Parao? Natitingin tayo sa ilang mga bahagi sa salita ng Panginoon para mas maunawaan natin ito. Una ay sa James chapter 1 verse 13. Mabilis lamang po, James chapter 1 verse 13. Ang sabi ng salita ng Diyos, let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. Malinaw ho ba? Walang pwede magsabi na pag ang isang tao ay natutuksong gumawa ng masama, natutuksong gumawa ng hiwalay sa kalooban ng Diyos, walang pwede magsabi na siya ay tinutukso at dinadala ng Diyos sa kasalanan. Bakit daw po? For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Ang Diyos ay hindi matutukso at hindi siya manunukso upang ang sinuman ay magkasala. Pero paano nahuhulog sa kasalanan ng isang tao? But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Yes, maaaring merong mga contributing factors, tinukso ka, inoferan ka, nabudol ka, at kung ano-ano pa. Pero it is when you are drawn away of your own lust. Meron sa sarili. And entice. So anong una makikita natin dito? Merong kasalanan sa tao. Merong gusto, pita ng laman sa bawat isang tao. At pag tayo ay nahuhulog sa kasalanan, ang una natin dapat tignan ay hindi yung mga factors na nasa labas, kung hindi itong nasa ating sariling puso. Romans chapter 8 verse 7. Anong sabi? But the carnal mind, ito yung hindi ligtas.
For the carnal mind is enmity against God. May pakikipagtalo laban sa Diyos. At war, ang kaisipan, ang karaamdamdamin, ang pagnanasa ng isang taong hindi ligtas is at war with God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Hindi ba ito description ng isang matigas na puso sa Panginoon? It is not subject to the law of God, neither indeed can be. Anong punto? God does not need to actively harden any person's heart. Why? Because it is already hard. Hindi na kailangan patigasin ng Diyos ang puso ng isang tao. Kasi ito'y matigas na. Ang tao na hindi mananampalataya ay automatic ayaw sa Diyos. Ang tao na hindi mananampalataya ay automatic walang pagnanasa at hindi gustong sumunod sa Panginoon at hindi niya kayang sumunod sa Panginoon dahil ayaw niyang sumunod sa Panginoon. Brother Paul, paano natin uunawain itong pinatigas ng Diyos ang puso ni Parao? At tingin ko, mas maunawaan natin ito pag kinonsideran natin yung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 1. Sa Romans chapter 1, verse 21, ang sabi ho ay ito. Romans 1, verse 21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. So malinaw, ang Diyos, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilalang, pero ang tao ay nire-reject ang revelasyon na ito ng Panginoon. Verse 22, professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into the image of, into the image to corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. Verse 24, ano ngayon ang naging tugon ng Diyos? Sa taong nagre-reject sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, verse 24, wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Siguro nung bata ho kayo, nasubukan niyo na makipaglaro. At yung kalaro niyo gustong, pupunta siya doon, pero pinipigilan mo yung kalaro mo. Gusto niya doon, pero pinipigilan mo, wag, dito ka, laro tayo. Pero nagpupumilit siya pumunta ron. Ayaw mo, ha? Sige. And God gave them up. Ayaw nyo sa akin? Sige. Diyan kayo. Gusto nyo na mamuhay sang-ayon sa inyong sariling layaw? Gusto nyo mamuhay sa inyong sariling pananaw? Nire-reject nyo ako na may lalang sa inyo? Sige. Verse 26. For this cause God gave them up. That word gave them up, ang ibig sabihin, God hand them over. Or God abandoned them. Inabandon na, pinabayaan sila ng Panginoon. Gusto nyo na maglublob sa putik ng kasalanan? Sige. Sige. So narito ang punto. Ang pagpapatigas ng Diyos sa puso, particularly sa ating pinag-aaral sa puso ni Parao, ay hindi pagdadagdag ng katigasan, kundi ang pag-aalis ng Diyos ng kanyang biyaya upang iwan ang tao sa kanyang kalagayan sa matigas na puso at pagrebelde laban sa Panginoon. So ang tama o ang tamang pananaw sa pagpapatigas ng Diyos sa puso ay hindi pagdadagdag ng kasamaan, kundi pagbabawas ng biyaya ng Panginoon. Huwag niyo isipin na parang, okay, para tubigas yung semento, dinagdagan ng Panginoon ng semento. Hindi. Inalis niya lang yung harang. Pinabayaan ng Panginoon. At narito si Parao, nagmamatigas siya, ayaw niya, mayabang siya. Sige. At itong lahat ay dinisenyo ng Panginoon para maluwalhati ang kanyang pangalan at maipakita ang kanyang kapangyarihan.
Dalawang bagay ho sa ating pagtatapos. Una, walang puwang ang pagtukso sa Panginoon. Ano ibig sabihin, Brother Paul? Huwag mong isipin kung naririto ka ngayon at alam mo hindi ka Kristiyano. Alam mo alam mo na hindi ka Kristiyano. Alam mo hindi mo mahal si Kristo. Alam mo hindi mahalaga sa iyo yung Diyos. Alam mo na hindi ka Kristiyano. Alam mo. Oo, huwag ka makipaglaro sa Diyos. Ay, siseryosohin ko na lang si Jesus, siseryosohin ko na lang ang Ebanghelyo pag malapit na akong mamatay. Buti sana kung alam mo, paano kung natulog ka lang? Oo, huwag mong tuksohin ang Diyos. Baka hindi mo mapansin. Ayaw mo, ha? Ayaw mo? Sige. Diyan ka sa katigasan ng puso mo. At aabutan ka ng kamatayan sa katigasan ng puso mo. Huwag kang makipaglaro sa Diyos. Hindi mo pwedeng tuksohin ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, magsisi ka ngayon. Ang sinatawag ka ng Diyos, manampalataya ka ngayon. At panghuli, walang puwang ang kayabangan. Kung sa biyaya ng Panginoon may narating ka man, tumaas man, natanyag man ang iyong pangalan, wala tayong pwedeng ipagmayabang. At ang purpose pa rin ng lahat ng ito ay para makita ang kapangyarihan ng Diyos at maitanyag ang pangalan ng ating Panginoon. Baka dumating ang panahon, isa sa mga kabataan natin dito, kayo'y kinikilala ng bantog na artista, bantog na anumang kabantugan na inyong kalagyan, kilala sa buong mundo. Pag sinabi ang pangalan, gusto ko yan, magaling yan. Mataas ka man, malayo man ang iyong marating, huwag mo isipin na ito ay dala at sanhin ng iyong sariling kagagawan. Ating laging alalahanin yung sinabi ng salita ng Diyos, hindi dahil sa iyo, kundi sa Diyos na nahabag, sa Diyos na naging mabiyaya. At ang layunin ng Diyos, mga kapatid, kung sa mga hindi mananampalataya ginagawa ng Diyos, natataas para maluwalhati ang pangalan ng Panginoon, lalo na sa kanyang mga mananampalataya. Pero hindi mo kailangang hintayin na ikaw ay maging tanyag o maging malakas, makapangyarihan at mataas. Kahit nasaan man tayo ngayon sa biyaya ng Panginoon, nasain natin na maluwalhati at makita ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Let us pray. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, nakakamangha, Panginoon. Nakakamangha ang iyong pagiging soberano. Tunay ang iyong kamay ay makapangyarihan una sa lahat sa aming kaligtasan. At Lord, salamat sapagkat hindi mo hinintay na gustuhin ka namin. Sapagkat tunay ayaw namin sa iyo. Pero ikaw ang siyang kumilos. Ikaw ang siyang nagmahal. Ikaw ang siyang nagligtas. Anong kami makasalanan pa, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang sa amin ay magligtas. Salamat, O Diyos, na ikaw ang siyang gumawa at nagpanganak sa aming muli. Salamat, Panginoon, na ikaw nagbukas ng aming mga puso upang kami ay maligtas. Lord, kami po hindi nawawalan ng pag-asa sapagkat ikaw, O Diyos, ay Diyos na makapangyarihan. Na kahit ang pinakamatigas na puso, Panginoon, ay kaya mong buksan o palitan upang sila ay tumugon sa panawagan na manampalataya kay Kristo. Lord, salamat po na kaya din namin magpahinga sa katotohanan na maging Panginoon sa mga maraming kaguluhan na nangyayari sa aming paligid, gera, patayan at mga kung ano-ano pa, Panginoon. Lord, pwede kami magpahinga sa katotohanan na ikaw ay soberano. Pwede kami magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan sapagkat alam namin na ito ay hawak mo. Na kahit ang ibon man ay hindi babagsak na hiwalay sa iyong mga kamay. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Patuloy ka naman kumilos, patuloy ka magpabanal sa iyong mga mananampalataya. At Panginoon, mahabag ka sa mga wala pa kay Kristo Jesus. Lahat ng tidalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit.
Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Jesus, thank you. Of the cross I cannot comprehend, the agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, cross your Son, become the bitter cup reserved for me. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once our enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. By your perfect sacrifice I've been brought near. Your enemy you made your friend, pouring out the riches of your glorious grace. Your mercy and your kindness know no end. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once our enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Muli mga kapatid, akin po ini-encourage yung bawat isa. Please, yung mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan, ay balikan natin at patuloy na pagbulayan upang ito'y patuloy na umepekto sa ating mga puso at buhay. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw saan man tayo nilagay at tinawag ng ating Panginoon. God bless po. Magandang tanghali. Dito natatapos ang ating unang gawain. Kung pwede ho, sa mga, kung meron ho mga